Yan sa Dax, wala yan sa Jutes. Kung binigay ng Panginoon, kung nasa tamang panahon, edi... Itong sinasabi ni Sir Carlos Agassi ang isa sa pinaka-valuable lesson that we usually miss. Baka Dax, baka Jutes, kaya ba't wala ka pang anak? Ang sagot niya, wala yan sa Dax, wala yan kung Jutes. Pag binigay yan ng Panginoon, sa tamang panahon. Okay, so gusto ko lang i-share sa inyo na ako ay nagkaanak kami ng partner ko for the last 10 years. So I have been known na maingat. Talagang nag-iingat ako kasi ayoko ng responsibilidad because I was not a very successful earlier. Hindi ko naabot yung mga gusto kong maabot at a certain age, at a certain point in time. And then, maingat ako pero medyo naging lax ako nung time na nabuo yung anak ko. Siguro kasi pumapasok na rin sa isip ko na parang nagkakaedad na rin ako. I'm in my mid-30s na rin eh. So, pagka binigay ni Lord, awa ng Diyos, siya ay 6 months na. 6-month-old baby boy. So ako, yun yung pinakamasayang naging bahagi ng buhay ko. And I really do think it's the right time. Because lingid sa aking kaalaman, gusto na ng aking mga magulang. It just so happened na hindi ako pinipressure ng nanay ko kasi nakikita niya financially, hindi pa ako ready. Wala pa rin ako sa stage ng buhay ko. Wala pa rin ako sa level na gusto ko ma-achieve sa buhay ko. Pero pinrepair kami ng Diyos na nagtutulungan kami ng partner ko na kung meron akong kakulangan ay napupunuan niya sa lahat ng bagay and lalo na financially. So nasa ganoong stage, I'm blessed that way. Although sa personal na gusto kong dami ng pera, savings, wala pa. Wala pa doon sa gusto ko. Ngayon, hindi lang ito sa pagkakaroon ng anak applicable yung sinasabi niya na pag binigay ng Diyos sa tamang panahon. Applicable ito sa lahat. Yung mga hindi pa magkaanak, yung mga hindi pa makapasa kunwari sa board exam, yung mga hindi niya pa napupundar yung gusto niyang ipundar, yung katulad ko na wala pa siya sa financial freedom na gusto ko o financial level na gusto kong ma-achieve. Yung wala na ako sanang iintindihin. Kasi hands-on ako sa anak ko eh. So parang ang sarap na sobrang dami ka nalang pera tapos sinalagaan mo nila yung anak mo. Ganun ang gusto ko eh. Kaso wala pa rin ako doon. Sa mga hindi pa nahahanap yung forever nila, sa mga hindi pa nakaka-move on sa pag-ibig, sa mga hindi pa nakakapag-abroad, sa mga hindi pa nila nagagawa yung pangarap nila, sa mga hindi pa nila natatagpuan yung tamang tao para sa kanila. Merong tamang panahon pag binigay ng Diyos. Apakaganda nung sinabi niya kasi yun yung essence ng buhay eh. We are here to worship God. Now, lahat ng meron tayo should be attributed to God. Let's say, for example, binigyan ako ng anak. Dati, sinasabi na ng mga tao, babaero yan. Baka sa sobrang babaero na karma, hindi na siya magkaanak. Baka baog pala siya. Ginaganon din ako ng mga tao. So, nung ako yung nagkaroon ng anak, parang pwede ko namang iyabang na, tangina, potent pala ako eh. Sabi ng doktor nung pinapacheck ko si Mrs., potent pala ako at magaling. Galing pala ako mag-ingat. Pero hindi ganun eh. Mali eh. Yung pagkakaroon ng anak came from God. If you will look at it na binigay ng Diyos yan, pinadaan lang sa'yo, hindi mo yan pag-aari, pinadaan sa'yo, glory to God, na sinasabi ni God, you now have a chance to raise a person na maaaring na to worship me. A person that is better than you,
kinder than you, mas malapit sa Diyos than you, a person that can make a difference dito sa mundo na mabuti. Hindi porket yung anak mo hindi naging multi-millionaire o naging presidente ng Pilipinas, failure ka na. The mere fact na may nagagawa mabuti yan sa mundo, yun ang jackpot doon. May na-inspire na tao na alagaan niya yung kapwa niya, yun yung pinagbubuti niya yung sarili niya. Pinagaganda niya yung katawan niya like Carlos Agassi. Ano na yun? Win. Win na yun. Diba? So, kailangan ganun ang mindset natin. We do not achieve anything. Kunwari, ikaw ay good looking. Naging artista ka. That good looks came from God. That talent na hinasa mo came from God. Binigyan ka niya. Hinasa mo para papurihan siya. Binless ka because of that para papurihan siya. So the more that you have something, the more that you know something, the more na maakyat ka sa lipunan. That's the time you realize na I am nothing without God. Kasi kunwari ako, model ako ng muka. Kunwari, nasunog yung mukha ko, huwag na may tulot ng Diyos. Binawi ng Diyos. Kunwari ako, matalino ako ang nasusunod sa lahat, magaling lahat ng ginagawa ko, yumayaman ako sa talino ko, sa content mo, sa kung ano mang meron ka, na brain dead ka, kasakit ka, binawi. O kunyari, ikaw, abusado ka, napaka-potent ko, wow, dami kong anak. Di ako baog, nagkalat ako ng anak. Putang ina, napabayaan mo naman yung mga anak mo naging kriminal. Diba, sakit. Sakit nun. Yun ang failure. Tangina, di ba? Naglabas ka sa mundong ito ng mga perwisyo sa mundo. Just because pinabayaan mo, hindi mo pinalaking tama. Yeah, di ba? So, everything na meron tayo. Everything na, nakuha ko to, nagsikap ako, putang ina ako. Bigay yan ng Diyos. So, ikaw ay nepotism. Kunwari, anak ka ng artista. Naging artista ka, sumikat ka. Bigay yan ng Diyos. Steph Curry, tatay niya, NBA player. May advantage siya sa skills, sa exposure, pero pinagbuti niya pa rin. Binless siya, bigay pa rin ng Diyos yun. Wala kang connection. Naging NBA player ka, bigay ng Diyos yun. Naging presidente ka ng Pilipinas dahil yung tatay mo, presidente ng Pilipinas, pinagbuti mo, hindi ka naging corrupt. Blessing ng Diyos yun. Binigay ng Diyos yun. So it is how you deal with kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. So once again, babalikan ko yung sinabi niya. Kung ano ang binigay ng Diyos, number 1, doesn't matter kung ano ka, kulang, feeling mo kulang ka, dax ka, jutes ka, magaling ka, hindi, mataba ka, ano mang kalagay. Pag binigay yan ng Diyos, you're going to get it. You're going to have it. Sa tamang panahon. If you're willing to wait. If you're willing to trust sa timing niya. Diba? Yun lang naman ang buhay eh. Diba? God bless.